Anak, anak, pasensya ka na. Hindi ko na-plan yung uniform mo. Kakahatid ko lang kasi sa mga bata sa school eh. Ah, kape. Hindi na. Tapos na akong mag-aanisan. Diba? Pasensya ka na ha. Kuya, tignan yung kagabi. Baka naman yung uniform ng mga bata. Itas na sa school. Bakit may bago ba? Lagi mo naman dito pa-plancha yung damit ko. Eh, alam mo naman kailangan kong maging formal din. Hindi na. Matraffic pa ako. Kape, kape lang. Sa office na nga. Paano kasi yun? Ang lagi dahilan nun. Tsaka rin ko naman sinasadya. Feel ko. Ilang taon mo na kasing dahilan yan eh. Yung mga bata. Kasi inaasikaso mo. Sagot, ano nga naman ako lahat ng views mo sa bakit ito? Ano na ngayon? Thanks na ka. Gusto ko pa lang, gising na ako. Nagluluto ako. Pinag-alusal ko yung mga bata, pinaliguan ko, binilisan ko. Pagkain pa ako kagabi dahil may mancha yung mga uniform nila. Choice mo yan. Tsaka hindi mo kailangan marinig yung buong schedule mo eh. Sabi ko lang sa'yo, bakit hindi ko na-plan sa'yo yung uniform mo? Kakasikasos sa mga bata, sana naman maintindihan mo yun. Yan. Yung sarili mo. Tingnan mo yung tsura mo. Malayo ka na noon. Nerves naman. Hindi naman natin magsalita. Masakit. Pero ginagawa ko lahat para sa pamilya natin. Huwag ka masyadong magdrama. Magdrama? Oh! Eh, kung halos araw-araw, parang lang sa akin, wala akong halaga eh. Alam mo, ikaw gumagawa yan sa sarili mo eh. Buti pa nga pumasok na ako. Mama, tingnan mo, naka-20 po ako. Very good naman, anak. Ikaw? Perfect? Very good. So, sige na nga, basahin mo nga to. Perfect din po ako. Very good. Ganyan dapat, ha? Apa, Sabihin niyo sa daddy niya pagdating. Okay? Basahin mo to. when you have... Daddy! Nandito na po ikaw! Mag-bless kayo. Yes po. Daddy! Oh, daming dati niyan ah. Mukhang may good news ka sa akin ah. May gusto ko ba sabihin? Opo. Ano yun? Perfect passport po. Perfect ang score mo? Opo. Patingin nga. Oo nga no. Ang galing naman ng anak ko. Daddy, syempre di ako magpapatalo. Ako din po, oh. Perfect ka rin? Hmm. Ay wow. Eh, magmana talaga kayong dalawa sa akin. Ginagamit yung inyong utak. Very good mga anak. Alam nyo, dahil dito sa mga score nyo, ibibili ko kayo kung anong gusto nyo. Talaga po? Oo naman. Bukas na bukas. Gusto nyo, mag-mall tayo. Anong gusto mo? Gusto ko po ng bagong sapatos. Oh. Yung nakita ko po sa mall. Anak, Talaga? okay pa naman yung sapatos mo. Pero, mami... Ano namang bibili nun eh? Pera mo ba? Ang akin lang, yung sapatos pa naman, huwag mo sanayin yung mga bata na masusunod yung luho nila. Eh ano kung masanay yung mga bata? Kaya akong tatrabaho para sa kanila eh. Bibigay ko kung anong gusto ko sa kanila. Ikaw, Joseph. Anong gusto mo? Huwag na po, bagal si mami. Joseph, ako masusunod sa bahay na to. Tsaka hindi naman para magalit sa'yo yung mama mo eh. Okay? Okay po. Mga anak, kumain na ba kayo? Hindi pa po. Sige, magbibis na si daddy. Kakain na sa labas. Ha? Mami, tara, kakain po tayo sa labas. Opo. Hindi anak. Tayo lang. Total naman, ay gumastos ng mami niya. Magbibihis lang ako. Tago niyo to. Sige na anak, mag-base na kayo. Mami, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Sige na, mag-base na kayo. Sino yan? Mars! Oh, Mare, Ito. pasok ka. Oh. Mars, pumunta ako dito kasi nakita ko yung mag-ama mo. Saka yung mga anak mo, kasama si Charles, ba't nasa mo sila? Ba't di ka sumama? Naku, Mars. May Ayaw ko problema. na ipilit yung sarili ko kung ayaw kong kasama. Ha? Okay lang naman ako. May problema ba kayo mag-asawa, Mars?
Hindi ko nga alam, Mars eh. Parang nabanggit sa akin ng asawa ko nung nakaraan, parang pangit na ako, napapabayaan ko na yung sarili ko. Baka siguro, syempre, ayaw niyang may kasama sa mall na ganito yung itsura. Baka naman makita niya mga dati niyang kaibigan, sabihin, ako lang yun ang pangasawa niya. Mars, grabe naman si Charles. Alam naman niya na ikaw nag-aasikaso sa lahat. Ikaw naghahatid sundo dun sa mga anak niyo. Tapos ikaw pa nagigising ng maaga para ipagluto sila. Tapos ganyan pa sasabihin sa'yo ng asawa mo. Natural lang na wala ka ng time para mag-ayos dyan sa sarili mo. Kasi halos lahat ng oras mo nasa anak mo. Tapos, naasikaso mo pa yung asawa mo. Naintindihan ko naman, Mars, kasi kahit naman ako nahihiya na ako sa itsura ko kasi tumaba ako. Tapos hindi na ako mahilig mag-ayos. Yung buhok ko, ganito na. Okay lang yun. Alam mo naman yung asawa ko, di ba dami-daming nagagupuan dyan sa kanya. Tapos sasabihin, baka may masabi yung mga tao na ganito lang yung asawa niya. Alam mo, Mars, hindi ka man problema. May problema dyan yung asawa mo kasi hindi niya nakikita yung pagod mo. Alam naman niya na ikaw nag-aalaga sa lahat ng anak mo. Tapos ganyan pa iisipin niya sa'yo. Oh. Baka kasi napapagod din siya sa trabaho. Naintindihan ko naman. Mars, kung ikukumpara mo naman yung sarili mo, mas napapagod ka naman dito sa bahay. Ikaw naglilinis, naglalaba, tapos yung mga batay naasikaso mo. Pero wala naman akong pera na kinikita. Hindi ako nakakatulong sa mga bayarin. Kaya kung mainit yung ulo niya minsan, hinahayaan ko na lang kasi wala rin eh. Wala naman din ako may ibigay. Kaya mo na. Gusto mo magkape? Ay, di na Mars. Nakakasama lang ng loob. Mars, kasi yung asawa mo, doon pa sa mall nagkakape. Sa coffee shop, sa mamahaling coffee shop, kasama yung mga anak mo. Tapos ikaw, nasa bahay lang, dito ka lang nagkakape. Imbis na kasama ka nila, mag-isa ka dito. Okay lang. Mahalaga, masaya yung mga bata. Mars, kahit di mo sabihin sa akin, ramdam kita. Alam kong nasasaktan ka. Wala naman ako magagawa, Mams. Kasi wala naman akong sariling pera, wala akong trabaho. Kahit naman gusto ko rin pumunta sa mall. Hindi ko na para ipilit, kaya mo na. Kape ka. Mars, ba't di mo kasi open sa asawa mo kung ano yung problema mo, kung ano yung gusto mo sabihin? Hindi na Para kailangan, Mars, kasi as long as mabuti naman siyang ama sa mga anak ko. Para sa mga anak ko na lang, hindi rin naman niya ako pakikinggan, tsaka baka nababawasan na yung pagmamahal niya sa akin. Pero ang mahalaga, mahal niya yung mga anak namin. Okay na ako dun. Mars, sa akin hindi pwede yung ganun. Ang unfair naman nun. Siyempre, asawa ka pa din niya. Baka nakakalimutan niya. Ganun talaga, Mars. May mga tao talagang swerte sa asawa. Tulad mo. Ako kasi. Tama na. Ayoko nang isipin kasi may stress na ako. Mahalaga, masaya yung mga anak. Naku, masyado ka kasing mabait eh. Kaya ginaganyan ka lang ng asawa mo. Sige Okay. na, hindi na. Dito na ako ha. Kinamusta lang talaga kita. Nice lang ako. Sige na Mars, dito na ako ha. Maglalaba pa ako eh. Sige. Love. Nakabihis ka na. Ba't di mo naman ako ginising? Anong oras na eh? May reunion nga pala ngayon ng family nyo. Tama sinabihan mo naman ako. Maliligo pa ako eh. Tinan mo yung buhok ko. Lagkit-lagkit to. Sandali lang. Maliligo lang Hindi ako na. ha. Hindi naman kailangan maligo eh. Bakit naman? Family reunion yun. Nakakahiya naman. Sabihin naman nila, hindi man lang ako nag-ayos. Yun nga eh. Nakakahiya kung kasama kita dun. Ano? Ayoko naman na mapahiya ako sa mga kamag-anak ko. Bakit ka naman mapapahiya? Tingnan mo nga itsura mo. Ano sasabihin? Nag-asawa ako ng lotion. Kahit konti, di mo ayos yung sarili mo eh. Sabi ka naman magsalita. Bakit? Totoo naman eh. Ay, salamin. Hindi mo ba nakikita yung itsura mo? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan. Pag-uwi ka dito sa trabaho, hindi mo na nga ako tinatabihan eh. Doon ka sa sala natutulog. Kapag umalis kayo ng mga bata, iniwanan niyo ako dito mag-isa. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Kasalanan ko ba na ganito na yung itsura ko? Na napapabayaan ko yung sarili ko? Kakaalaga ko sa inyo? Bakit? Hindi ko bang alagaan mo kami? Responsibilidad
responsibilidad ko yun. Hindi lang ako yung nanay dito. Bilang asawa mo, ginagawa ko para sa'yo, para sa mga anak natin. Kaya napapabayaan ko yung sarili ko. Dito rin mo lang, dito ka lang sa bahay. Ayun naman yung bagay sa'yo eh. Pero araw-araw, halos ikahiya mo ko sa lahat. Ano gusto mo, pagmalaki kita? Ha? Ano yung pagmamalaki ko sa'yo? Sige nga. Bakit hindi mo ba nakikita lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin? Bakit? Dahil nasa bahay lang ako? Dahil ganito yung itsura ko, wala na akong silbi? Wala akong kwentang ina? Alam mo, di mo naiintindihan eh. Pwede ba huwag mo akong dramahan? Bakit hindi? Ha? Wala ba akong pakiramdam? Asawa mo ko, hindi ako katulong dito. Kung ayaw mo ko isakma dyan sa family reunion nyo. Mabuti pa, wala na rin ako sa pamilyang to. Kuya, bakit nakita ko si Ate Virgo umiiyak? Kaya mo siya. Nagdadrama lang yun. Anong drama eh? Kaya nga ako pumunta dito. Kasi sasabi ako sa inyo sa reunion. Alam mo namang meron tayong family gathering. Tapos ngayon, hindi kayo pupunta. Bakit? Sino may sabi sa'yo hindi ako pupunta? Eh, wala si Ate Virgo oh. O di hayaan mo siya. Mas mabuti nga yun eh. Parang di nakakaya sa pamilya natin. Nakakahiya? Naririnig mo ba yung sarili mo, kuya? Bakit? Ano yung mga ipagmamalaki ko sa babaeng yan? Sige nga. Anong gusto mo? Pagtawalan ako ng mga kamag-anak natin? Na ganun ang napangasawa ko? Bakit ganun mo pagsalitaan si Ate Virgo? Kuya Charles, kundi dahil kay Ate Virgo, hindi lalaki ng maayos yung anak mo. Hindi niya maihatid sa school, gumigising sa umaga, pinagluluto ka ng pagkain. Hindi mo ba na-appreciate yun? Bakit? Ako naman bibigay ng pera sa kanya eh. Oo, alam ko nagbibigay ka ng pera, kuya. Pero yung pagpapahalaga niya sa pamilya niyo, hindi mo nakikita. Alam mo, naririndi na ako sa'yo eh. Kapalit ba kita? Ba't kinakampihan mo yun? Kuya, dahil babae ako. Anong gusto mo? Makarma ako? Once na magkameron din ako ng asawa, ganyan din yung itrato sa akin, hindi mo ako pagtatanggol? Alam mo, Cha, hindi mo kasi ako naiintindihan. Kuya, ikaw ang hindi nakakaintindi sa asawa mo. Ay, nako. Alam mo, Cha, mabuti pa, umalis na tayo. Kasi naman tayo pa mag-away. Kuya, hindi ako magtataka kung bakit mawawala sa'yo yung taong nagpapahalaga sa'yo. Aka. Oh, ayan, anak ha, ayos na. Maganda na yung pagkakapuhin ko sa'yo. Hindi naman po pantay. Pagtatawanan po ako ng classmate ko eh. Ako po. Sila na po yung tutunis. Ano to, Joseph? Di ka ba marunong polo? Bakit? Ilang taong ka na ah? Hindi mo po napaplan siya akin. Ay, nasa isando mo. Wala po. Teka lang, bakit di mo alam kung nasan? Di ba mo po may alam kung nasaan? Eh siya, sige, huwag kayong mag-alala. Eh, tinawagan ko naman yung tita Chanyo eh. Eh, ipapayos ko na yung buhok mo ah. Tsaka, papahanapin ko lang yung sando. Ha? Kumain na ba kayo? Kuya, Hindi pa. tinawagan mo ko. Alam mo namang papasok na ko sa opisina. Ay, malilit na rin kasi ako sa trabaho. Tsaka, tingnan mo yung mga anak ko. Hindi ko maayos. Kuya, ano ba naman yan? Tita Cha, yung buhok ko, di naman pantay yung pagkakatali ni Ay, Daddy. sige na, ako na magpupuyod sa'yo. Oh, ano tong uniform ni... Kuya naman! Ay, akala ko kasi marunong na yung mga bata. Kaya, syempre, inuna ko muna yung sarili ko. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, kuya. Kung nandito lang sana si ate, di may mag-aasikaso dito sa anak mo. Hindi naman pa pwedeng ako lagi mag-aasikaso dito. Alam mo namang may trabaho ako. Pagpasensyahan mo na ako. Eh, Oo nga, dapat si Daddy na lang umalis. Sana nandito na lang si Mami. Tama na yan, pati mga anak mo. Nakikita kung anong nangyayari dito. pasensya na kayo mga anak ha. Kaya nyo, gagawa ni daddy ng paraan para matutunan ko lahat. Ba't ba kasi po umalis si Mami? Bakit niyo po kasi inaway? Mga anak, ulit ka nga, Joseph. Wala eh. Walam. Pero, mabuti pa. Ano na kayo sa sasakyan? Malilit na kayo. Papahatid ko na kayo kay Cha. Sige na mga bata. Pumunta na kayo dun sa sasakyan.
Tsaka yung mga baon ng bata, ibili mo na lang muna, ha? Hindi kasi ako nakapagluto eh. Tsaka hindi mo na nakapag-almusal yan. Mabuti pa siguro bigyan na lang ng pera tapos ibili mo na sa kantin. Alam mo, kuya, kung di lang sana umalis si ate, di may mag-aasikaso dyan sa mga anak mo. O ano? Ngayon, nakikita mo na kung anong halaga ng asawa mo. Oo, Tsa. Alam ko, malaki pagkakamali ko sa ate mo. Alam mo, nakikita ko lang kasi sa kanya yung mga mali eh. Hindi ko lang nakita yung mga sakripisyo yung ginagawa sa amin. Lalo na sa mga anak namin. Napakahirap pala nung wala siya dito. Ang sasakit ng mga salitang binitaw ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung kaya pa niya akong patawarin. Kuya, kahit anong mangyayari, asawa mo pa rin yun. Siyempre, hindi rin naman kakayanin ni Ate Virgo na pabayaan yung mga anak niya. Pero sana, once na magkita man kayo ni Ate Virgo, humingi ka ng pasensya sa kanya. Kasi hindi tama yung ginawa mo eh. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa ate mo. Alam mo, hindi ko nga alam kung paano kumpisahan. Masyado ko siyang minaliit. Kaming dalawa ako pala yung walang silbi para sa mga anak namin. Ano, tama na eh. Malilate na rin ako eh. Kuya, hindi pa uli ang lahat. Humingi ka ng tawad. Mapapatawad ka nun. Sige na, ihatid mo na yung mga anak ko. Sige na, dito na ako. Malilate din ako sa trabaho ko. Salamat siya. Sige na, kuya. Naku, late na yung mga bata. Joseph! Pia, sorry ha, nalate si Anong oras na? May pasok ka pa, di ba? Huwag ka mag-alala, na plansya ko na yung uniform mo. Tsaka kung gusto mo ng kape, ito. Tutubigan na lang to. Dali. Teka lang. Ang ginagawa mo dito? Alam ko naman kasing hindi mo kaya eh. Kaya, pumunta ako dito kasi kinausap ako ni Cha. Nakakaawa yung mga bata eh. Love. At sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo. Tapos pinili mo pa rin unahin kami. Hindi ko kasi kaya natiisin yung mga anak ko. Kahit ikaw. Love. Sorry ha. Alam mo, wala namang mali sa'yo eh. Na-realize ko na kasalanan ko. Hindi ko wala nakita yung importansya mo. Kung paano ka sa mga anak natin. Tsaka sa akin. Nakita ko lang kasi yung mali mo eh. Na dapat ako yung nagtama. Ano naman talaga akong maling ginawa eh. Alam ko saan ako nagkulang. Sa sarili ko. Tama ka naman eh. Umangit na ako. Naging losang na ako. Kasi inuna ko kayo. Kasalanan ko naman eh. Bakit naging ganyan ka? Ako'y may kasalanan sa ating dalawa. Pinabayaan kita. Habang lahat ng oras mo, binigay mo sa amin ng mga anak mo. Love, sana mapatawarin mo ako. Gusto kong makabawi sa'yo. Hindi naman ako babalik dito kung magmamatigas pa rin ako. Mga bata lang magiging kawawa kung tayo iralin ko yung pride ko. I'm sorry. Ako gusto yung uniform mo. Love, pangako. Unahin kita. Love. Sorry. Pangako. Unahin na kita.